What's up mga ka-vlog? Welcome back at narito nga ulit tayo para magbigay ng update doon sa ginawa nating vlog nung nakaraang linggo. So siguro mga 6 days ago na yon. So ngayon, titingnan natin kung ano nga ba yung nangyari na doon sa nilagay natin sa grapes at kung may pagbabago ba or may improvement ba doon sa tanim natin after natin lagyan ng pataba. Not totally pataba, kundi yung lupa na mayroong mga earthworm and pinabulok na balat ng saging. So, ngayon, eto tayo. Kumuha muna ng buko si Papa Chow. Hindi yan buko. Mga tuyong nyog na yan. So, kinukuha niya and papatuyuin ulit. So, medyo delikado na kasi kung nakikita nyo kanina, andyan, meron dyang linya ng kuryente. So, hindi siya, na medyo nakakatakot siya kapag nahulog pa siya dun sa linya ng kuryente. So, kapag ganito, pwede mong i-guide kung saan mahuhulog yung nyog kapag kinuha mo siya or sa amin kinawit. So, ayan. Medyo pahirapan yung paghugot kasi medyo makapit pa yung nyog. Pero at the end, nakuha din naman lahat. So, ayan. May nakuha akong isang buko dyan nga pala. Share ko lang. So, ayan. Punta na tayo dito sa ating grapes. So, eto na nga. Nabulok na yung mga nilagay nating saging, balat ng saging at medyo bumaba yung lupa. But sad to say, wala ako nakitang improvement doon sa grapes. Bukod sa madaming lantay na dahon, medyo wala din ako nakitang bagong supling. So, antayin pa natin siguro mga ilang days pa bago natin makita yung improvement. And tatanggalin ko nga pala yung ilang sanga dito nung pinapaikutan niya kasi medyo nagkakahalo yung dahon nila. So, baka hindi siya makabelo. And, baka hindi lumaki. Ayan, medyo madaming sira yung dahon. Nakalimutan ko yung tawag dyan. So, hindi ko alam kung anong nutrients ang kulang. Pero, next week, siguro lalagyan ko na siya ng complete. Yung pataba, tingnan natin kung magkakaroon ng improvement. So, ayan, tingnan nyo. Medyo malnourished pa rin yung, yung bagging. And puro butas yung dahon. Kaya, ayan, medyo sad tayo sa update. So, ayan yung mga tinanggal kong dahon sa paligid. Ayan, tinanggal ko din yung mga nabubulok ng dahon. Para, hindi na makahawa. So, ayan, tanggal-tanggal. Para hindi makahawa. So, ayan. Ito, dalandan. Nilagyan din ng pataba. At ito yung update sa apple. Medyo natuwa ako nung tininan ko tong apple. Kasi, medyo nag-improve yung dulo niya. So, ayan. Nabulok na din yung mga nilagay. May mga bagong lagay si Papa. Ito yung dulo. Pinaputulan kayo kay Papa. So, ayan, nakikita ko. Meron na siya mga bagong supling. So, kaya masaya ako kasi magkakaroon na siya ng sanga. Ayan, may mga apat ata nakita kong supling. So, ayan. So, yan yung improvement ng apple. So, lalagyan ko din yung next week ng complete para mas tumaba pa siya. Mas na-excite ako at sana'y magbunga na. Ayan. See? Medyo blurred lang kasi hindi mag-focus tong camera natin. So, ayan. Ayan yung supling. Ayan yung bagong supling. Isa. And then yung iba nandun sa ibang side naman. So, ayan. Okay na yung task na yan. So, pag-aanhin na lang natin. Papadamihin na lang natin yung sanga. Ito naman, share ko lang yung kung nakita nyo na yung iba kong vlog
palagi ko itong pinapakita. Ito yung strawberry naman ni Papa, o diba? Tingnan nyo. Ang gusto ko talagang itanim ay yung mga mahihirap patubuin sa Pilipinas. So, ayan. Ayan, nakita nyo kanina may bulaklak na. Ito naman bagong transfer ni Papa. So, ayan. Gagapang na ulit yan. Kasi ito gumagapang to, mga ka-vlog. Gumagapang yan. So, ito, i-flex ko daw itong ginawang, hindi ko, nakalimutan ko yung tawag dito. Basta pinagdugtong to ni Papa. Indian mango. And, nakalimutan ko tong isa. Kung anong variety ng mangga. Pero mapapansin nyo sa pagkakaiba ng dahon nila. Tingnan nyo. Yan, pinagdugtong ni Papa. Dalawa yan, yung isa namatay. Ito lang yung nabuhay sa pinagdugtong ni Papa. So, tingnan natin. Antayin natin yung bunga, kung ano magiging bunga. Ano magiging lasa. So, ito, natutuwa ako. Merong walong pato na napisa. So, kasi simula nung naitlog yung mga pato namin at itik. Unti lang, 3, 2 lang yung napipisa. Ngayon may 8. So, I'm happy. Ito naman, ito yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Yung nakita ni Papa sa Facebook na ginaya niya. Yung kamote, tinanim sa sako, sa loob ng sako. Para daw kapag magka-harvest, isahan lang yung pagkukunan. So, ayan. Tingnan natin ang malapitan. So, medyo malalaki na yung baging buhay na yan at humahaba na. So, ayan. Siguro, hindi ko alam kung ilang buwan bago ito magkaroon ng laman. Ito naman yung mga papatubuing nyog. So, ayan. At, pauwi na sana kami. May nakita kami. Tinawag ako ni Papa. Ayan. Nakita siya ng daga. Family to actually. 2 baby and then yung nanay at tatay andyan sa kabila. Naglalaro sila. So, hindi ginalaw ni Papa. Kasi kawawa naman baby pa. May baby pa tong 2 to. So, hindi inalis si Papa. Pero pagbalik ko ngayon, wala na to. Pagbalik ko, hindi ko na nakita tong mga to. So, ayan. Ayan yung nanay. Ayun naman yung tatay. So, andyan sila sa ilalim. Sa ibabaw yan ng kulungan ko ng rabbit. Kasi sa baba kulungan ko ng rabbit. So, ayan. Hindi ko lang paano sila nakarating dyan. And hindi ko din alam kung bakit nila naisipang tumira dyan. So, ayan. Ayan. See. Yan. Hindi ko alam 3 ata or 4 yung or 2 lang yung baby. But, ayan, naglalaro sila. Ito yung nanay. Ayan, hanggang dyan muna mga ka-vlog. Thank you so much po sa patuloy na pag-support at patuloy na panonood ng aking mga videos. And dun po sa mga nag-comment and like sa una kong video, maraming salamat po. At sa mga suggestion nyo, maraming salamat po. Sinunod ko po yun. And sa mga bago pa lang po sa channel ko, please click the subscribe button po para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, yan lang po. Goodbye everyone. Thank you so much.